mo. So, let's start. Choose a package. So, number one, pumili ka kung anong package yung gusto mo. Then, download the Idilmo application. Then, activate. So, i-activate lang po yan doon sa mismong account ninyo, no? So, download Idilmo application sa Google Play. So, soon na po yung magkakaroon din po tayo ng iOS sa Idilmo. www.idilmo.com. Yan. So, ano po ba yung mga product package natin? Ito po. So, sa product package po natin, yan. Sa product package po natin, meron tayong 1,888. So, sa 1,888 po, katulad po ng sinabi ni Coach Glo, no? Magkakaroon po kayo ng discount na 30% off sa lahat po ng product ni Idilmo. So, pag nag-avail po kayo ng 1,888, makakakuha po kayo ng 1 bottle of glutathione and 1 bottle of Coffee Burn. Take note po, free shipping po ito nationwide. Then, meron din po tayong 3,888, magkakaroon naman po kayo ng 40% off. Makakakuha kayo ng 2 bottle of glutathione and 2 boxes of Coffee Burn. So, katulad din po ng starter package, free shipping din po. And meron din po tayong 7,888, 50% off naman po sa lahat po ng product ni Idilmo, no? Magkakaroon po kayo ng 4 bottle of glutathione and 4 boxes of Coffee Burn. So, yun po yung ating elite package. Next. So, ito po yung ating package inclusion. Ano po ba yung kasama sa bawat package na binibili natin, no? Yan. So, sa package po natin, syempre po, lahat po yan ay free shipping. Then, may kasama na rin po yung website and mobile app. Marketing and technical training, katulad po nito, team support. Halimbawa, medyo marami na kayo sa lugar nyo, gusto nyo magpa-BOM. So, susupport po kami dyan. Delivery and courier service, merchant store activation, service provider activation. So, magkakaroon din po kayo ng service provider activation. Maximum of account, 7 account per head, no? So, yun po yung 7 account per name, no? Next. Maximum income. Sa starter package po, pwede po kayong kumita. Pag kayo ay may 1 account, pwede kayong kumita ng 5,600 daily or 168,000 monthly. Pag kayo naman po ay naka 7 account, pwede kayong kumita ng 39,900 up. Pag 1 month naman, 1,097,600. Pero halimbawa, gusto nyo medyo mas malaki yung income nyo, in the future, pwede kayong mag-advance package. No? Sa advance package naman po, ang 1 account po, pwede kayong kumita ng maximum of 11,200 daily or 313,600 every month. Pag naka 7 account ka naman, syempre, times 7 din po yung income mo. Pwede kang kumita ng 78,400 daily or 2.1 million every month. Sa elite package naman po, kung talagang seryoso ka sa negosyo at gusto mo talagang umasenso, mag-elite package ka. So sa elite package po, pwede kang kumita ng 22,400 daily pag ikaw ay naka-single account at pwede kang kumita ng up to 627,200 every month. Pag ikaw naman ay naka-7 account, pwede kang kumita daily ng 156,000 pesos or 4.3 million every month. So yan po yung pwede nyong kitain, no, every month. So ganyan po kaganda yung ating mga packages. Next. So pag-usapan po natin yung compensation plan ni Idilmo. Ano po ba yung compensation plan? Ang compensation plan po, ito po yung roadmap to success natin para ma-achieve natin yung income na gusto natin. Ibig sabihin, susundan na lang po natin yung compensation plan. Kumbaga, meron na tayong roadmap, susundan na lang natin kung paano gawin yung compensation plan ni Idilmo. So, Idilmo income stream, number 1 is yung retail reward, no? Sa retail reward, meron din po tayong hybrid direct referral, binary plan, lifestyle reward, and team sales royalty reward. Next,
Yan, meron din po tayong uni-level bonus, step up bonus, global sales bonus, operator services, and rider royalty. So napakarami po natin pagkakakitaan kay i-deal mo. Ganyan po kaganda ang i-deal mo. Yan. So number 1, yung retail reward natin. Sa retail reward, ito po optional. Halimbawa, gusto mo magbenta, enjoy up to 50% retail profit every time you sell each product. So pwede kang kumita from 30% up to 50% retail profit. Parang for example, yung ating Glucogen C. So pag ang SRP po ng Glucogen C natin is 1599. So pag ikaw po ay naka-elite package, so less 50%, nasa around 799 pesos na lang siya. So pag binenta mo, meron kang almost 800 pesos na profit. So ganun po siya. So pwede ka magbenta kasi hindi naman lahat pare-parehas. Merong malakas magbenta, merong magaling magbenta, merong hindi marunong magbenta, no? Pero merong iba marunong sa pag-i-invite, no? So sa hybrid direct referral naman po, dito po papasok yung pag-i-invite nyo. So parang ganito lang din po, no? Kung may presentation, invite nyo lang po sila. So pag in-invite mo, anong gagawin nila? Makikinig lang, no? So pag nakinig sila at nag-join sila, syempre kikita ka. So you will earn bonus from your personal referral based from the package they purchase. So paano po 'yon? So halimbawa, ikaw 'yan, no? So ikaw 'yan, pag may bumili ng starter package, syempre meron kang kitang 300 pesos. Ayan, pwede mo nang i-cash out kung gusto mo, no? 300 pesos. Paano naman pag may pumasok na advance package, meron kang kitang 600 pesos at kung elite package naman ay meron kang 1,200 pesos. Aba, mas maganda pala pag elite package. So, syempre dapat elite package ka din para lahat ng ma-invite mo na pumasok, mag-elite package din. Syempre tatanungin ka eh. Ikaw ba, sir, ano bang package na binili mo? Pag sinabi mong starter, starter na lang din ako, starter lang pala sa'yo. Pero kung elite package ka, lahat ng papasok sa'yo, puro naka-elite. Magandang negosyo po ba o magandang-maganda? Pa-type nga po ng number 1 kung nakakasunod po lahat. Pa-type nga po. Nakakasunod po ba lahat? Yun. Hindi po. Okay. Okay. So nakakasunod naman po, no? Next. So hybrid direct referral naman po, bakit tinawag na hybrid direct referral? Ganito po 'yan. Halimbawa, may na-invite ka na starter package, tapos nagustuhan niya yung negosyo, nag-7 account. So 7 account times 300 referral, so magkano po yung kita mo? Meron kang take home na 2,100 pesos. Wow, ang ganda pala. Pag 7 account pala yung kinuha sa akin, meron akong 2,100 pesos. Sa iba po, hindi ganyan. Kung magkano lang po yung account, 300 lang po yung kikitain nyo. No? Yun lang po ibibigay ni company. Pero sa atin po, since yan po ay nag-7 account at kayo po ang nag-refer, sa inyo po mapupunta lahat ng direct referral na 300 pesos times 7. So meron kang 2,100 pesos. Ayan. So the more you refer, the bigger bonus you get. So pwede kang mag-refer unlimited kahit ilan pa yung gusto mo. So next, yung pinaka-favorite ko, no, sa lahat ng marketing plan, which is yung binary plan. So lahat po ba may experience na sa binary? So doon po sa mga wala pa at doon sa mga may experience na rin, ito po, pakinggan nyo mabuti. Earn binary plan for every match from left and right. So ibig sabihin, halimbawa, ikaw yan, sobra. Yan. May pumasok sa right, no? Halimbawa, may pumasok sa right, then may pumasok din sa left. Siyempre, babasahin niya ni system, pag meron ka sa left at meron ka sa right, meron kang bonus, no? Pag meron ka sa left, meron ka sa right, meron kang bonus. So, meron kang 1 pair. So, ibig sabihin, may kita ka. So, paano yon? Yan. Habang may pumapasok, kahit hindi galing sa'yo, meron kang 1 pair. Pag basta may pumasok, tandaan niyo po, pag may pumasok sa left at may pumasok sa right, equals bonus or 1 pair. So, meron kang kita.
Yan. Next. Yon. So, every fifth pair, ito po yung ating pinaka-safety net, no? Every fifth pair, 16 pairs per day, 2 cycle per day. So, ibig sabihin, ang pwede mong kitain sa isang araw is 16 pairs per day, per account. Pero kung ikaw ay naka 7 account, syempre, times 7, no? Times 7, 16 pairs, no? Yan. So, binary plan is pointing system. So, pag meron kang starter, meron kang 100 points. Pag advanced package naman yung pumasok sa'yo, meron kang 200 points. At pag elite package naman yung pumasok sa'yo, meron kang 400 points. So, wherein every 100 points equals 1 pair. And 1 pair is equivalent to 350 pesos. So, ibig sabihin, lahat ng papasok sa left and right, kahit hindi galing sa'yo, kahit na-invite na nang na-invite mo, basta yan ay binasa ni system at pumasok sa left and right at nagkaroon ka ng pairing, meron kang 350 pesos. So, yan po. Sample. No? Pag may pumasok sa iyo sa left at may pumasok sa iyo sa right na starter package, meron kang 350 pesos. Halimbawa, may pumasok naman sa iyo na elite, no? Sa left at may pumasok din na elite sa right. So, babasahin po yan ni system, 400 points sa left, 400 points sa right. Pagkano ang kita mo dyan, meron kang 1-4. Pag may pumasok naman pong 200, halimbawa, na-invite nung naka-starter, naka-advanced package, so 200 points. So, ito naman pong sa right team, may nakuhang nag-elite package, which is 400 points. So, magmamatch pa rin po yan. So, kikitain nyo pa rin po yung 200 points, which is 700. So, syempre, may matitira po yan na 200 points. So, mag-aabang lang po yan. Pag may pumasok ulit na 200 points sa left, papares ulit yung natitira mong 200 points sa right. So, meron ka namang 700. So, lahat po ng pumapasok dyan, basta po pumasok, may 100 points ka, may 350 ka. Pag may 200 points ka, may 700 ka. At pag may 400 points ka, meron kang 1,400 pesos. Nagets po ba? Na ano po ba? Naintindihan po natin kung paano po tumatakbo yung ating point system? Please type number 2 nga po kung naintindihan po. Yon, thank you, Ma'am Maricel, Ma'am Jing, thank you po. Okay, no? Yon, salamat po, salamat, no? So, ito naman po yung multiple versus single account. So, pag meron kang, ano ba yung maganda? Single account o multiple account? So, ako po, matagal na po ako dito sa industry ng multi-level marketing. So, alam ko na po yung advantage ng one account versus multiple account. So, isi-share ko rin po sa inyo. Pag kayo po ay naka one account, let's say may pumasok po na 4 na direct, no? Nag-invite ka, nagsipag ka, may pumasok sa yung 4 na direct, no? Siyempre, 8, 8, sorry. May pumasok sa yung 8 direct, siyempre yung 4 ilalagay mo sa left, yung 4 ilalagay mo sa right para mag-pairing. So magkano po yung pairing mo? 350, 350, 350, 350. So magkano po yung kita mo pag naka single account ka? So meron kang kita na 1-4 sa pairing bonus plus direct referral na 1-2, meron kang income na 2,600 pesos. Ngayon naman po, pag kayo ay naka-multiple accounts, so pag naka-multiple accounts ka, magkano naman yung pwede mong kitain sa multiple accounts? So pwede kang kumita, no? Sa account number 1 mo, syempre may kita ka 1-4. Then, so sa second level ng account mo, no, dito, sa left and right, may kita kang tig 700. Then dito sa account 4, 5, 6, 7 mo, may kita kang tig 350. The total of 6,600 pesos. So, yun po yung kikitain mo sa multiple account, no? Versus sa single account, magkano kita mo? Ayan, lagi sumusobra. Yan. So, pag naka-single account ka, ang pwede mong kitain is 2,600, pero pag ikaw ay naka-multiple account, pwede kang kumita ng 6,600. So, kung kayo po ang tatanungin, ano pong mas maganda? Multiple account o single account? So, syempre, sa multiple account na kasi
times 7, same effort po, no? Same effort, same energy, no? Different result, no? So, kung kayong tatanong, kung ako tatanungin, mas gusto ko mag 7 account. Kasi pag nailatag ko yung 8, no? May kita ko 666. Pero dito sa single account, 226 lang yung kikitain ko. Dito na ako sa 66. So lifestyle reward naman po, every fifth pair po, no, accumulate point from fifth pair. For every fifth pair, you will get 1 lifestyle points. So sa lifestyle points po, pwede mong gawing gadget, pwede mong gawing travel, no? Pwede mo ring gawing motor or else pwede mong gawing kotse, no? So pwede mong i-convert yung accumulated points mo dun sa gusto mong makuha. Kung gusto mong kotse, di kotse, kung kaya na ng accumulated points mo. So, team sales royalty reward. So, ito po yung maganda sa sa team sales royalty reward. Ito po yung maganda sa ganitong negosyo. Bakit? No? Mamaya sasagutin ko 'yan. So, pwede kang kumita ng 10% TSR from your direct every time they earn from binary plan. So, paano 'yon? Di ba meron kang left and right leader, no? So, syempre, ikaw bilang leader, anong gagawin mo? Tutulungan mo silang kumita. So, dito po, tulungan. So, ito po yung maganda rito. Once tinulungan mo sa left and tinulungan mo si right, every time na sila ay may pairing, magkano yung pwede mong kitain? Meron kang 10% income. Di ba napakaganda? Unlike po sa traditional business, pag ginaya ka ng kapitbahay mo, halimbawa, kumikita ka ng 10,000 per month, ginaya ka ng kapitbahay mo, 5,000 na lang ang kita mo. Dito po hindi. Once ginaya ka ng kaibigan mo, no, na kumita kay idil mo, may 10% kang kita doon sa kinita nila. So, dito po may requirements. Anong kailangang requirements? Minimum of 5 direct referral, no? Kailangan mo po ng 5 direct referral para po ma-activate yung tinatawag natin na team sales royalty reward. Next. Step up bonus. So, syempre, hindi naman po lahat gusto pera-pera lang. Yung iba gusto recognition. Dito po, ranking po ito. Magkakaroon po kayo ng position. At the same time, syempre, medyo tataas po yung income nyo doon sa ating unilevel. So, your unilevel percentage will increase every time you step up based on your team, no? So based po doon sa team sales nyo po, so product points accumulation including your personal and your team maintenance. So ito po, nakabase po to doon sa product product repurchase, no? So pag kayo po ay pumasok, syempre, ang tawag po sa inyo is sales executive. So meron kang 15% na income doon sa inyo pong unilevel bonus. So meron kang 15%. So paano tumaas ng ranking? So ang kailangan mo lang gawin, no, para maging supervisor ka is maka-accumulate yung grupo mo ng 1,000 PB from team sales sa unilevel. So ang tawag na sa iyo, supervisor. So magkakaroon ka ng 20% income sa unilevel bonus mo. So ganun po siya. Next, gusto mong mas mataas pa? Then maging manager ka, pag naging manager ka na, no, magkakaroon ka ng mas mataas na unilevel na percentage. So, kailangan mo lang mag-develop at least 2 direct supervisor, accumulate team sales minimum of 3,000 PB from unilevel. So, pag naging manager ka na, syempre, may 30% income ka sa unilevel bonus. Next. So, kung gusto mong mas mataas pa sa 30%, mag-develop ka ng 3 manager, accumulate team sales minimum of 10,000 PB from unilevel. So, ang tawag sa'yo, National Director. Pag National Director ka na, makaka-receive ka ng 1% global pool bonus from company net sales every annual. So, every year, makakatanggap ka na ng 1% global pool bonus. What if nagaya tayo kay Shopee na kumita ng ilan? 19 billion per year? O, magkano yung 1% ng 19 billion net sales? No? So, yan po yung kikitain mo. At the same time,
magkakaroon ka ng 50% sa unilevel bonus mo. And last, pag ikaw ay naging brand ambassador, so kailangan mo lang naman mag-develop dito ng dalawang national director, accumulate ng team sales minimum of 100,000 PB sa unilevel, and receive 2%. Wow, 2% global pool bonus from company net sales every annual. So hindi po 1%, 2% po. So magkano po, imagine nyo na lang po, magkano po yung 2% ng, sabihin na lang natin, after 1 year, kumita si company ng 100 million na lang. So magkano po yung 2% ng 100 million? Do the math na lang po, no? So then makaka-receive ka pa ng 100,000 as car bonus. 'Di ba napakaganda, no? Napakaganda ng step up bonus ni Idilmo. So pag naging grand ambassador ka, magkakaroon ka ng 2%, at the same time may 100,000 as car bonus ka pa. Ang sarap, 'di ba? Next. Unilevel bonus. Sa unilevel bonus reward, ayan. So you will earn unilevel reward from your downline product monthly maintenance from 15 to 55% depending on your position. Katulad nga po ng nabanggit ko kanina, no? Pag ikaw ay nag-brand ambassador na, magkakaroon ka ng 55% depending on your position. So ang kailangan mo lang gawin is mag-take ka lang ng Kauri White, at least 2 bottles per month. Ay grabe, gumaganda ka na, nagkakapera ka pa, yumayaman ka pa, no? Or else, bumili ka ng coffee, no? So ang coffee naman po, meron tayong 5 PB per coffee. So syempre tayo mga Pilipino, likas po tayo na mahilig sa coffee. So dito po sa atin, sa Idilmo, kumikita ka na, gumaganda ka pa. So yan po yung maganda sa Idilmo. Next. Ito po yung pwede nyong kitain, no, sa unilevel reward. Sa unilevel po, sa first level hanggang 10th level, kung pwede kang kumita ng 30% income, no? 1 PB is equivalent to 1 peso. So yan po yung pwede mong kitain sa first level. Pwede kang kumita ng 60 pesos. Pero pagdating ng 10th level, pwede kang kumita ng 30,720 pesos every month. So every month, imagine mo, 30,720 pesos every month. Malaking bagay na yan. Compare sa ordinary employment, so 30,000 pang managerial na yan, yung ganyang income, no? So yan po yung pwede mong kitain sa unilevel reward. Next. Global sales bonus po. Ito po, nabanggit ko na to kanina, you will earn additional 1 to 2% annual from company global sales. Depende po yan sa position nyo. So kung ako po sa inyo at tatrabawin nyo rin lang po to, hit nyo po yung yung brand ambassador para magkaroon po kayo ng 2% annual sa company global net sales. No? Next. Ayan. So ang goal nyo lang po, national director or brand ambassador to qualify. So yun po. So coming soon, ito po yung isa sa product natin, no? So coming soon, so exciting development and services are underway for you. So ano po yung mga next project natin or next product po natin na services kay Idilmo? So magkakaroon po tayo ng e-loading. So malapit na po yan. Abangan nyo po. Bills payment, remittance, e-commerce, dropshipping, booking, ticketing, service provider, and many more. So marami pa pong susunod na projects at product services si Idilmo. Mobile apps. Ito po, actually ongoing na po itong mobile apps natin. Pwede nyo pong open anytime. So yan po yung makikita nyong interface ng ating mobile app. So mobile application, ayan po. E-loading, remittance, tsaka bills payment, meron na rin po tayo. Service by serve on, coming soon po. Ito po, ito po yung isa sa pinagmamalaki at pinakamagandang project na ongoing ni Idilmo. Ito po yung serve on. Ano po ba yan, no? The serve on po, no? Ito po yung pwedeng makatulong sa mga kababayan natin ngayon na mga walang trabaho. Bakit? No? So ito po, matagal na pong nauso to kahit sa ibang bansa. Dito sa atin bago pa lang to, no?
So, earn 85% as service provider. So, kung ikaw ay laundry services, tailoring, kung may kilala po kayong ganyan, security system installation, plumbing, electrical services, computer technician, welding and metal fabrication, etc. Housekeeping, massage therapist, beautician, nail tech. So, ito po yung maganda. Bakit? Tignan niyo po ito. 2012 dumating ang Grab sa Pilipinas. 2012 po nag-start ang Grab sa Malaysia, no? Malaysia ba tama? So Malaysia, Singapore yata, no? Tapos 2013 dumating sa Pilipinas, no? So tinamaan po niya na-disrupt niya po yung mga taxi natin, mga taxi operator natin. So nagkaroon po kasi ng Grab. So ano po bang advantage, no? So sa Grab kasi ang advantage diyan, tama yung ibabayad mo, hindi ka mabubutol. So same as same as service provider natin sa Idilmo. So hindi na po nila kailangan mag-ikot or mag-advertise kasi sa apps po natin pwedeng i-book na lang sila, no? I-book na lang sa atin naman pong mga naghahanap ng ganitong service, mas mapapadali po yung buhay natin kasi mapapadali po yung buhay. Mapapadali po at mapapagaan yung atin pong buhay, no? Bakit? Kasi i-book na lang natin. Nasa fingertips na lang po natin, kiklik na lang natin yung ating application at dadating na po yung mga kailangan nating service, no? At doon naman po sa mga naghahanap ng pagkakitaan, ito na po yung pagkakataon, no? Pwede kayong kumita ng 85%, no? Sa service provider, no? So paano 'yan? So syempre, as service provider, may requirements po 'yan. So kailangan mo ng barangay clearance, police clearance, proof of full vaccination, proof of your profession or skill. Siyempre, para ka nag-a-apply ng trabaho, no? Siyempre, masahista ka. Kailangan meron kang, at kahit pa paano, meron kang certification na talagang masahista ka, no? Then, pay your activation from your operator or co-service provider. Yan lang po yung requirements niyan. So, operator po. So, operator naman po, coming soon din po, no? So every service provider you refer, you get to earn a certain percentage from their booking down to fifth level. That is on top of your personal booking. So up to fifth level, pwede pong kumita. So ibig sabihin, pwede kang maging operator. Halimbawa, doon sa lugar nyo, no, maraming massage parlor, maraming mga spa, no? So pwede mo silang ipasok sa Idilmo, no? Then kumikita ka every time na may nagbo-book doon sa services nila. 'Di ba napakaganda ng gano'n, 'di ba? Imagine mo, wala kang negosyo, pampatayo ng spa, pero pwede kang kumita doon sa business nila. Bakit? Ipasok mo sila sa Idilmo. Pag may nagpa-book sa kanila, may kita kang 5% sa first level, 2% sa second level mo, 1% up to fifth level. No? Next. Sa withdrawal naman po, ito po. Sa withdrawal naman po, saan po kayo nakakita? No? 300 pesos minimum to withdraw. So 300 pesos lang po, pwede mo nang withdraw. Yes po, pwede mo nang i-withdraw yung 300 pesos mo. So ganyan po kaganda dito sa Idilmo. No? 5% admin fee, 5% tax, 50%, 50 pesos transaction fee. So anytime, no, pwede kang mag-withdraw, no? Real time or peer-to-peer, GCash, Paymaya, Maya, BDO, BPI, or any bank. So pwede kang mag-withdraw. May 300 ka, withdrawin mo. So channel naman po natin, pwede pong peer-to-peer, pwede pong office, hub office, or automated, pwede naman pong sa apps natin mismo, tayo, real time, anytime. Sabi nga ni CEO, even holiday, pwede kang mag-payout. Sa ibang company, hindi. Pag holiday, bawal payout. Diba? Pag Saturday, Sunday, bawal payout. Sa atin po, from Monday to Sunday, pwede kang mag-payout. Anytime. Pwede kang mag-payout. So, yun po yung sa mga advantage ng ating company. Next. Yeah. So si Idilmo po, no? So Idilmo mobile application milestone. So ito po 'yon yung yung pinagdaanan namin, no, bago po ma-create si Idilmo. So October 2022 po, so nag-market analysis po kami, no. Ano ba yung magandang business ngayon na pwedeng makatulong sa kababayan natin dito sa Pilipinas, no? Then conceptualize,
So pinag-aralan namin mabuti. Then pagdating po ng April 2023, website and mobile application development, doon po nag-start na, no? Start na po natin yung pag-develop ng ating application. Then simulation ng July 2023, pagdating po ng September 2023, website and application launching. So dito po napaka-excited na po namin, no? Then SEC registration po itong March 2024. Then eto po, abangan po natin, no, yung malapit po doon sa magiging office natin April 2021 po, no? April 21 po. Office opening. Ayan po, na-excite na nga po ako, no, na makita kayo yung mga malapit po dito sa ating magiging office. Punta po kayo, no? Then this year din po, API application, programming interface, launching new line of products. So may mga abangan nyo po yung mga exciting na mga lalabas nating bagong product, and improve product packaging, continuous development of mobile application. So para doon po sa may mga iOS na hindi pa nakakapag-download ng iDealmo apps, may download nyo na rin sa inyong iPhone. Nandyan pa po ba ang lahat? Please type number 1 nga po kung nandyan pa ang lahat. Nandyan pa po ba ang lahat? Nakakasunod po ba? Please type number 1. Thank you po, Sir Juancho. Okay. Sige, yun. Nakakasunod ba? Inaantok na po ba? Kaya ba? Sana wag kayong antokin, ha. So all-in-one mobile application sounds great. Will you now agree that iDealmo mobile application is holistic solution to all your necessity? So naniniwala po ba kayo or convinced po ba kayo na ang iDealmo po in the future is yung magiging solution po sa lahat ng pangangailangan natin, no? So yan po yung yan po yung napakagandang concept, no? Maliban po sa services provider, meron din po tayong mga riders, no? Meron din po tayong mga product, no? Pampaganda, pampabango. So lahat po yan lalabas. Abangan nyo po yung mga exciting na paparating natin. So yan, next. Eto na po. May tanong po ako sa inyo, no? So, maganda po ba yung product? Maganda po ba yung yung business ng iDealmo? Maganda po ba? Please type 2 nga po. Sige nga po. Type nga po ng number 2 pag kung satisfied po kayo, kung nagaganda po kayo. Okay, thank you po. Proceed. Salamat po, no? So may tanong po ako sa inyo. Ito po, may tanong po ako sa inyo. If money is no objection, what are your dreams? So lagi po itong tanong, no? Bakit kailangan itanong to? No? If money is no objection, what are your dreams? So lahat naman po siguro tayo may mga pangarap. Tama po ba? So meron po ba dito walang pangarap? Lahat naman po tayo may pangarap. Sabi nga nila, yung tao daw na mahirap, hindi po yung taong walang pera. Kasi ang pera, pwede mong kitain. Pero yung taong walang pangarap, yun po yung mahirap. Bakit? Ang pangarap, libre lang. Tapos, ayaw mo pang mangarap. So, mahirap ka. Di ba? So, if money is no objection, what are your dreams? Ano po ba yung mga pangarap natin? So, car, no? So, sino po dito nangangarap na magkaroon ng kotse? Noon po, nung araw po, pag mayroon kang kotse, big time ka, no? Luxury po yan kotse. Nung araw, big time ka. Pero sa panahon po natin ngayon, kailangan mo yan. Hindi para sa sarili mo, kundi para sa loved ones mo, para sa pamilya mo. Gusto mong pumunta kung saan lugar, pag may emergency, may sasakyan ka kaagad, no? So, kailangan mo ng transportation. So, necessity na po ngayon ang sasakyan, no? Next. Travel, no? So, 'di ba, masarap din po mag-travel kasama yung mga mahal niyo sa buhay, mag-travel kayo, mag-unwind, 'di ba? So, punta kayo sa iba't ibang lugar. Ako, isa din pong pangarap yung makapag-travel. Travel po ako ng travel kung saan-saan po, dito nga lang sa Pilipinas, no? So, lahat naman po tayo gustong-gusto makapag-travel, no? So, travel. Ano pa ba yung mga pangarap natin?
Yon, magkaroon po ng dream house, no? Siguro naman po, lahat naman po tayo ngayon, o yung iba sa atin, eh, may mga sariling bahay na, pero iba pa rin yung dream house, no? Sabi nga, no, sino ba yung ano, napanood ko dati, nangarap lang na magkaroon ng sariling bahay, pero dati silang mga ngalakal yung nagbubuti. Ayun, si Laika ba yun, yung singer na si Laika? Sabi niya, balang araw te, magkakaroon din tayo niyan, mas malaki pa diyan. Nagkatotoo, 'di ba? Bakit? Kasi kinlaim niya magkakaroon, eh. So, kailangan po mangarap ka, 'no, para magkaroon ka. So, 'yun po, libre po yung pangarap, 'no? Mangarap po tayo, 'no, ng magandang bahay. Ano pa? Helping people in need, 'no? So, dun po sa mga nangangailangan ng tulong, siyempre kung may pera ka, madali mo silang matulungan ng mga pangangailangan nun. Like, for example, pagkain, 'no? 'Pag may lumapit sa inyo nangangailangan ng pagkain, nangangailangan ng tulong pinansyal, madali niyong maibibigay. Pero kung wala kang pera, 'no, ipagdasal na lang natin 'yan. Pero maganda naman pong pagdarasal, pero may pagkakataon po 'pag emergency at kailangan talaga ng pera, kailangan po matulungan natin, 'di ba? So, kung wala kang pera, wala kang maitutulong. So, ibig sabihin pala, 'no, maganda rin pala magkaroon ng pera. Kasi akala natin noon na 'pag maraming pera, 'no, sabi nila, money is the root of evil, no? So hindi naman pala. Lack of money is the root of evil. So pag wala kang pera, minsan nakakaisip ka ng masama, siyempre nagugutuman ka, may mga nagnanakaw, yung iba naman nango-hold up, no? So maganda rin pala magkaroon ka ng pera, no, para makatulong. So, ang tanong, asan nga ba yung pera? Where is the money? Nasaan nga ba yung pera? Hanapin natin yung pera. Naka-ready na po ba kayo, 'no, para makita yung pera? Nasaan ba yung pera talaga? So, ito po, reality check po, 'no, years of study sa nursery po, kung nag-nursery ka, 2 years. Sa preschool naman, gugugol ka ng 2 years uli. Sa grade school, 6 years. Sa junior high, 2 years. Sa senior high, 4 years. College, 4 years. Masteral, 4 years doctorate. So, total years of 28 years or more, no? More or less, 28 years. Yung mga nakapag-college, hindi na nag-masteral doctorate, no? Yung iba naman, hindi na nakapagtapos talaga, no? Yung iba talaga, nagsunog ng, imagine mo, magsusunog ka ng kilay sa loob ng 28 years. So, maganda naman yung mag-aaral ka. Ay, ang tanong, paano nga ba kumita ng pera? Nasaan nga ba yung pera? Yan. Ano pa yung mga pangarap natin, no? Ito yung mga pangarap natin. House and lot, vehicle, no? So, sa house and lot, magkano? Let's say, 25 million yung house and lot. Sa sasakyan naman po, let's say, second hand, 500,000. Savings, at least may 1 million ka daw sa bangko kasi pagtanda mo, hindi ka na makakapagtrabaho eh. Insurance, travel, no? Educational plan. Actually, educational plan, maliit po yung ano, maliit po yung 500,000. Sabi nila, no, pag may isa ka daw anak, kailangan meron ka 1 million hanggang makapag-college siya. Kung meron kang 6 na anak, kailangan mo 6 million. Maliit pa yon, no? Emergency fund, 500. Actually, maliit pa nga to eh, no? Emergency fund, 500,000. Total cost of 5.8 million, no? The question is, can you achieve your dream which where you are in today? So, sabi dito, sa tingin nyo po kaya ma-achieve nyo yung mga pangarap nyo, no? Sa kalagayan nyo ngayon, kung nasaan po man kayo ngayon, no? Sa tingin nyo po, yan natin. So, started working at 20, no? Sabi nila, at the age of 20, kailangan daw may stable job ka na. Kasi pag medyo tumanda ka pa, mahirapan ka na maghanap ng trabaho. Then pagdating mo na 60, anong gagawin mo? Siyempre, retirement na, no? So, 60 less 20, so 40 years. So, meron kang 40 years, no, para makapag-ipon. So, let's say, magkano yung sweldo mo? 10,000 per month times 12 months, so meron kang 120,000, no? After 10 years, 30 years old ka, meron ka ng ipon na 1.2 million. Pagdating mo ng 40 years old, meron kang 2.4 million. Pagdating mo ng 50 years old, meron kang 3.6 million. Pagdating mo ng 60 years old, nag-retired ka, meron kang 4.8 million.
Ang tanong, malaki po ba o maliit yung 4.8 million after 40 years? Ano nga po, pakisagot, malaki po ba o maliit? 4.8 million. Pakilagay nga po kung malaki ang 4.8 million, paki-type nga po ng 1 at kung maliit naman po is number 2. Sige nga po para makita natin. Andiyan pa po ba tayo? Type nga po. So 4.8 million po, no? 4.8 million after 40 years. Ang tanong, magkano na po kaya yung house and lot? Okay po. Magkano na po kaya yung house and lot 40 years from now? Kung nandun, yung kanina po is magkano yung house and lot natin? 2.5 million ngayon. Magkano na po siya 40 years from now? 'Di ba ang lupa, bahay tumataas yan yearly, 'di ba, no? Magkano na po kaya yung pangarap nating sasakyan, no? Magkano na po kaya yung dapat ipon natin sa bangko 40 years from now? So, yung iba, no, hindi ko naman po nilalahat, kaya yung karamihan po, no, hindi ko naman nilalahat, pero karamihan po na empleyado, sinasabi nila, kalukuhan lang yung mga pangarap na yan, no? Kalukuhan lang yan. Bakit? 4.8 million, kikitain mo yan, kung yung 10,000 per month, savings mo. Hindi, di ba? Hindi mo naman savings yung 10,000. Bakit? Siyempre, pambayad ng bills, no? Pambayad mo kay Judith, no? Kilala niyo ba si Judith? Yung Judith ng ilaw, Judith ng tubig, ng internet. So, kailangan mo Judith, no? So, pag nandiyan na si Judith, tapos na yung yung 10,000 pesos mo, walang natitira. Kaya sinasabi ng ibang empleyado, kalimutan mo na yung mga pangarap na yan. Isa lang yung kalokohan, no? So, yun po. Hindi natin masisisi, siyempre, wala naman talaga may hit. Ako po, danas ko po yan bilang naging empleyado din po, no? For how many years. So, kahit gaano ka kasipag, still, fix pa rin yung income mo, no? So, ito po yan. So, yan po. So, ito po. So, meron po tayo dito tinatawag na cash flow quadrant, no? School won't teach you, no? Hindi po ito tinuturo sa school, ito po tinuturo po ito sa labas, no? Ito po ay hinango sa libro ni Robert Kiyosaki na 4 quadrant or yung tinatawag natin na 4 sources of income, no? So, sa cash flow quadrant po, dito po sa left quadrant, dito po natin makikita yung 90% of population, which is employee. So, sa pag-employee ka, meron kang trabaho. Population, no? Then, self-employed, no? Yung mga empleyado po, kanino po nagtatrabaho? Siyempre, sa self-employed, no? They have a job, security, no? So, 10%, no? 10% ng income na nasa yung sa 90% na population dito sa left quadrant, 10% lang po ng yaman 10% pinaghahatian po ng 90%. Next, business owner po, no, or businessman. So 10% lang po ng population yung nasa negosyo or business. They own a system, no? Ano po ba yung mga negosyo? Ano po ba yung pinagkaiba ng business sa self-employed? Siyempre, pag self-employed ka, ibig sabihin, for example, ikaw ay teacher, self-employed yan. No work, no pay. No? Pag doktor, ganoon din po. Pag nagbakasyon si doc, walang income. Ano pa? Sari-sari store, self-employed din po yan, no? So, no work, no pay. So, pag ikaw po ay business, syempre, meron ka pang business, ikaw po ay business owner, meron kang system, may tao ka, no? So, meron kang tao. So, kahit magbakasyon ka, may income ka. So, 10% po ng population nandito po sa business at investment. So, 10% po ng population, pinaghahati-hatian po yung 90% ng wealth sa buong mundo. So, nandito po yung mga mayayaman, no? World wealth, no? So, dyan po makikita, dyan po. Kung kayo po tatanungin, saan nyo po mas gusto, no?
Doon po sa 90% ng population, pinaghahati-hatian yung 10% ng wealth, o yung 10% population, pinaghahati-hatian yung 90% ng wealth sa buong mundo. Siyempre, kung ako po tatanungin nyo, dito na po ako sa business, no? Business, pagdinegosyo. Yan. So ito po yung ano, pag magninegosyo ka naman, ito po, sa pagnenegosyo naman po, meron po tayong tinatawag na traditional business at yung tinatawag na multi-level marketing or MLM. So ano po ba yung advantage at disadvantage ng traditional sa MLM, no? Sa traditional, let's say franchising. So sa franchising po, kung familiar po kayo, food like Jollibee, McDonald's, no? So 7-Eleven. So maganda po negosyo 'yan. No question po yan, kumikita po yung mga ganyan negosyo. Kaya lang, syempre, pag, pag traditional, kailangan malaki yung puhunan mo, malaki yung kapital mo, para kumita ka din ng malaki. No? Ano po ba yung mga franchising like gasoline station, convenience store like 7-Eleven, no? Mga water refilling station, mga fast food, Jollibee, no? McDonald's, so yan po. Sa MLM naman po, pwede mo siyang gawin online, offline, no? So, ito po yung negosyo na pwede mong dalhin kahit saan. Then, sa traditional po, manpower, so kailangan mo ng manager, employee, accountant. So, kailangan mo fixed overhead, kung tawagin namin, no? Sa MLM naman po, accessible anytime, anywhere. So, lahat po ng pumapasok, so yun po yung magiging business partner nyo, no? Utility expenses, rentals, water, electricity, maintenance. Dito po sa atin, one time lang po yung babayaran nyo. So, convenient po, easy access, affordable. Imagine nyo po, sa halagang 7,888, no? Meron ka ng negosyo. Eh, samantalang, kung magtatayo ka ng franchising business, kailangan mo at least mga 50 million, 100 million. Yan po yung puhunan mo para kumita ka. Kasi workout mo din naman, no? Registration, DTI, BIR, sanitary permit, no? Versatile naman po sa MLM. And sa marketing naman po, location, promotion, advertising, dito po systemized, automated. So bakit? Kaya nga po ginawa si multi-level marketing nang sa ganon, yung instead na ibayad natin sa commercial, ibinabayad na lang po natin doon sa mga member natin dito sa ibig mo. So the game plan, no? Paano nga bang kailangan natin gawin para kumita ng malaki kay idil mo? Napakasimple lang po. So, yung tinatawag po natin na power of 4x4 system. So, recommendation, avail minimum at least 3 account, no? Mag-avail ka ng 3 account instead of 1 account. Kahit 3 account lang, okay na. Then, mag-refer ka at least 4 friend that will get minimum of 3 accounts. So, napakadali lang po. Ang gagawin mo lang, mag-refer ka at least 4 na kaibigan na hindi ka kayang tanggihan, na gusto kang gayahin, no? And teach them to do the same. Then let's see the result for the next 6 to 3 months. Pag sineryoso nyo po ito, no? So pag sineryoso nyo po yung ganitong negosyo, syempre may maganda po kayo. Sabi nga nila, positive mindset plus positive action equals positive result. Negative mindset plus negative action equals negative result. So yun po yung yung ating success formula, 4x4 system. Yan po, no? So sa power of duplication, 4x4 system, ito po yung sample natin. Let's say ikaw yan, nag-invite ka ng 4, ginaya ka, no? Nag-invite ka ng 4, ginaya ka ng 4, nagtigta-3 account. So, income mo, may 700 pesos ka. So, syempre sila, mag-invite sila, tama? Ano yung gagawin nila? Ano ba yung ginawa mo? Yun lang din yung gagawin mo. Sa ganito negosyo po kasi copy business lang naman eh. Kahit naman po saan, copy business lang tayo. Tignan nyo po, di ba? Si Jollibee, sinong kinopya niya? Si McDonald's, no? Anong kinopya niya? Burger. Anong product niya? Burger. Fried chicken. Di ba? Yumaman ba yung may-ari ng Jollibee? Di ba yumaman yung may-ari ng Jollibee? Kinopya niya lang yung system ni McDonald's. So ganito din po, no? Gagayahin lang natin yung system na ginawa ni Upline. So paano po 'yon? No? Ikaw mag-avail ka ng 3 accounts, then mag-invite ka ng 4 na friend mo. Yun lang. Yun lang yung gagawin mo. Then, ituro mo sa kanila yung ginawa mo. Mag-avail ng 3 accounts, mag-invite ng 4,
at mag-avail din sila ng tiga tatlong account. So yun lang yung pwede nilang, yun lang yung gagawin nila. So magkano yung pwede mong kitain second level? 2,800. Pagdating na 7th level, 2.8 million. Imagine mo, no? Pwede kang kumita ng total of 3.8 million or 3,822,700. So let's say makatotohanan na lang 10%, pero 3.8 million makatotohanan yan, no? So 10% na lang po ng 3.8 million is 382,700 in 7 months. Malaking bagay po yan, hindi nyo po kikitain yan kung kayo po ay ordinaryong empleyado lang, no? Or 1% na lang, sabihin na lang natin, ang ginawa mo lang naman, nag-avail ka ng 3 account tapos nag-invite ka ng 4, no? So 1% na lang is still 38,227,000 pa rin, no? 38,227 pesos pa rin yung kinita. So yan po yung power of the duplication ng 4x4 system natin. Next. Yan. Sabi dito, giving up is not an option. So, ano ba yung gagawin natin para maging successful tayo? Number 1, continuous learning, no? Sabi nga nila, kung napanood mo na tong presentation na to, ulit-ulitin mo lang. Bakit? Kasi hindi mo naman makukuha to ng isang upuan lang. 'Di ba? Para kasi itong music Parang 'di ba pag natatandaan niyo nung uso pa yung radio, no? Pag may nagustuhan tayong kanta, syempre hindi pa natin masasabayan 'yon. Pero habang pinapakinggan natin paulit-ulit, mamaya-maya nasasabay na natin ng konti-konti hanggang sa dadating yung time kahit patayin mo yung radyo, pwede mo nang kantahin mag-isa. So ganun din po dito sa ganitong negosyo, no? Continuous learning, no? Sabi nga nito, repetition is the mother of all learning, no? So kailangan ulit-ulitin nyo lang po. Then maging optimistic po tayo, maging positive po tayo sa lahat ng bagay, no? Then discipline. So sa discipline naman po, kung seryoso ka sa ganitong negosyo, dapat lagi tayong naka-yes upline. Kung sabi ni upline, makinig ka, umattend ka ng presentation, attend ka. Bakit? Para sa iyo din yan, para matutunan mo yung ganitong negosyo. Diba? Kasi sabi nila, learn first before you earn. So dito po sa ganitong industry, kailangan matutunan nyo po muna, no? Pag-aralan nyo bago kayo kumita. Next, set a goal. Ano ba yung kailangan nating i-goal? Actually, 4 nga lang Diba? So, anong goal mo? Kailangan, first week, makakuha kagad ako ng 4 na new business partner. No? Then, connection. No? Kailangan umattend ka lagi ng trainings. Tapos, makibalita ka kay upline. Hindi yung nag-join ka, wala na. Diba? So, connection. Maximize your time. Pag may mga free time ka, alam ko naman, karamihan sa atin dito, yung iba nagtatrabaho, yung iba nagninegosyo. Pero sabi nga nila, maximize your time. Pag meron kang free time, gawin mo yung business, no? Mag-invite ka, mag-posting ka, or else, mag-invite ka, makinig kayo ng presentation katulad nito. Then, sacrifice. Sabi nga nila, without sacrifice, there is no success. So, kailangan konting sakripisyo. Siyempre, pasasaan pa ba yung ating pagsasacrifice? So, magkakaroon din tayo ng result pagdating ng araw. Then, patience. So, ito po yung pinakamalaking, sabi nga, patience is virtue. Kailangan maging pasensyoso ka. Huwag kang mainip. Gawin mo lang yung negosyo, gawin mo lang yung best mo. Kasi dadating at dadating ang time, pag ginagawa mo yung 4x4 automated system natin, syempre patience lang. So, pag nakabuo ka ng network, syempre, doon susunod yung income mo. Endurance. Saglit lang Pagsaksak ka. Pagsaksak. Malulobat na ako Dedication, focus, integrity, no? Risk taking. So, risk take lang po. Sorry pasensya na, malulobat kasi ako Yan. Iyon. Then, prayer. So, idagdag po natin dito sa prayer is yung kailangan gratitude ba? Lagi kang magpasalamat. Kasi number 1 is yung pasalamat ka. Kahit maliit na bagay, malaki. Pagpasalamat mo. Bakit? Parang ganito yan Sino po ba dito yung may mga pamangkin? May mga anak. Diba? Halimbawa, nagpasalubong ka. Halimbawa, meron kang 4 na anak. Pinasalubungan mo.
lahat pantay-pantay, ang pasalubong mo lang isang maliit lang na candy, pasalubong ka. Meron kang anak na thankful, 'di ba, masaya kahit maliit na bagay pinagpapasalamat niya. Meron ka rin namang papasalubungan na nagrereklamo. So sa susunod na magpapasalubong ka, 'no, yung bibigyan mo ng gift, yung isa sa mga anak mo, sino yung gusto mong bigyan? Yung reklamador ba o yung nagpapasalamat? Siyempre yung nagpapasalamat, masarap pasalubungan. Bakit? Na-appreciate niya yung binibigay mo. So gano'n din po yung ating Panginoon na nasa taas, 'no? Kung lagi ka nagpapasalamat, lahat ng blessings ibibigay niya sa'yo. Bakit? Kasi marunong ka magpasalamat. Ang sarap kaya bigyan ng gift yung marunong magpasalamat. Next, yan. One thing is certain, no? If you don't try anything, then everything will still the same. So kung hindi ka susubok, no? Or takot ka sumubok, takot ka mag-fail, anong problema? Takot ka mag-fail, siyempre hindi ka sumubok. Kung hindi ka sumubok, hindi ka magpe-fail. Pero wala ding mangyayari. Kung ano ka ngayon, yun at yun ka pa rin, no? Then before you decide, ask yourself, I am happy in my current financial situation. Masaya ba ako dito sa financial situation ko ngayon, no? Tanungin niyo po 'yung sarili niyo, no? Do I have enough free time to spend with family or do the things I enjoy? So nagagawa mo ba 'yung mga bagay, no? Nakakapag-spend time ka ba sa family mo o puro trabaho na lang? Pag puro trabaho, pag-uwi mo sa bahay pagod ka, no? How prepared I am for retirement? So prepared ka na ba dun po sa ating mga members na malapit na, no? Malapit na sa retirement. So, prepare na po ba kayo mag-retire, no? Do I still have the strength and health to enjoy life? So, sa tingin niyo po, may strength and health pa po ba kayo? Once you decide and take action, that's where the change of your life cycle will take place. So, yun lang po, no? So, thank you. To God be the glory. So, hindi pa po tayo tapos, no? Bago po ako matapos, ito pong susunod sa akin, no, na magto-talk, no? Ito po, lamang lang naman 'to ng isang paligo sa akin. Naniniwala po ako do'n. Lamang lang siya ng isang paligo, pero magaling po ito at napakabait po at napakasipag po na tao na 'to. So, siguro po ipapakilala na lang sa inyo ni, ah, Coach Glo, yung susunod na magto-talk. Na-excite po ako siya 'pag siya ang nagto-talk, ay grabe, 'no? Nakaka-excite po. So, yun lang po. Salamat po. Back to you, Ma'am Glo, and thank you everyone po. Ayan, thank you so much, BP Herbert. Ayan, alam ko po talaga namang napakaswerte po natin dito sa ating company. Kasi po, hindi lang po health ang kanilang concern. So, di po ba nakikita nyo kanina? Hindi lang po health ang concern nila. Gusto din po nilang kumita po tayo. Ayan. So, napakaganda ng opportunity na binibigay sa atin. Kaya po, igagrab na po natin. At hindi lang po yan sa napakamura na package na binibigay na ino-offer sa atin. So mag-aabay lang kayo ng 188. Ayan, di po ba? Nandyan sa inyo ang products. So, igagrab na po natin yan. So, kung katulad ko po, ako po isang midwife, kung magpapatayo po ako ng clinic, magkano po ang gagastusin ko? So, daang libo po. Hindi ko po ma-afford yun. Kaya po, dito sa atin, sa Idilmo, ayan, so, pinapangalagaan po tayo at hindi lang po yan, dearest guests and participants. So, sa atin pong mga coach, nandyan po sila lagi at nakasubaybay sa atin. So, ayan, once again, thank you so much, BP Herbert. Ayan. So, ngayon naman po, gaya po ng sabi ni BP Herbert, ito po ay, syempre, poging-pogi din po ang tatawagin ko. Yun nga lang po, sabi ni BP, is lamang sa kanya ng isang paligo. Ayan. Help me welcome our Vice President for Operations and Training, BP Mariano J.R. Vergara. Ayan. Pasok, sir.
Naka-silent ka po, naka-silent. Okay, I'm sorry. Naka-silent pala ako. Thank you so much, Coach Glo. Thank you so much, Coach Herbert. Marami ang narinig nating sobrang positive para sa mga opportunities na ikagaganda ng ating buhay. All we have to do is to follow that positivity. So, ang isi-share ko lang sa inyo, Coach Herbert, meron ako pwedeng ipakita sa screen, right? Can you flash that sa Zoom natin? Please. Pwedeng ma-share yon. Meron ako sana sa inyong isi-share sa inyo bago matapos tong ating Zoom meeting. And Coach Herbert, pwedeng paki-flash yung picture? Saglit lang po, saglit lang po. Those incomes na ini-expect ng ating mga nagme-members, lahat yan ay tested and proven, and as well as the quality of our products. Isa po ako sa, kumbaga, nag-try to check every contents na maisasama para maging possible yung quality ng ating products. So talagang pinilit namin na maging maganda at effective ang product. I want to share to you the story of Jim Thorpe. Okay, bago tayo matapos sa gabing ito, I want you to understand bawat isa mayroong struggle para lang magtagumpay. And si Jim Thorpe nung 1912 sa Olympics, tatakbo na siya kinabukasan. Nung nagising siya, ninakaw ang kanyang sapatos. Bakit naman siya sasali sa Olympics? Malaki kasing halaga ang kanyang papanalunan, and nanggaling siya sa isang pamilyang dahop na dahop, hirap na hirap, magulang na mahirap, bahay na hindi kanila, nasa drugs ang kanya, siya mismo may bisyong drugs, ang kanyang magulang ay nasa alcoholism. So lots of negativities. Pero meron siyang isang hakbang na ginawa. Pinagbuti niya na maging athlete, and nagkaroon siya ng opportunity na masungkit ang gold medals dahil kilala niya ang sarili niya. Ngayong narinig natin si Idilmo and compared to Jim Thorpe, kilala dapat natin ang sarili natin kung makukuha ba natin yung gold medal na yon para lang mawala na yung negativity sa paligid. Ano ulit yung negativity? Yun yung mga pumipigil sa atin para maabot yung goal. Mahirap ang buhay. Baka bukas maputulan ng kuryente or walang pagkain o kaya walang masweldong sapat. Mga challenges yun Pero katulad ni Jim Thorpe, may naisip siya para mag-level up ang kanyang pamumuhay. Pinagbuti talaga niya ang kanyang pagiging atleta. At nung siya ay qualified na sa Olympics, dahil kilala niya ang sarili niya, magtatagumpay siya. Kinaumagahan, bago magpunta sa Olympics, yung kanyang pangtakbo na sapatos ninakaw. So may pumipigil pa rin sa kanya dahil kilala niya ang sarili niya na magtatagumpay siya. So ang ginawa ni Jim Thorpe, nangalkal siya ng basurahan. Nakakita siya ng sapatos, pares. Kung titignan niyo yung sapatos niya na nakita niya sa basurahan, magkaiba. Yung isa sobrang laki, yung isa sakto lang. Kaya yung nasa left foot niya, dalawa yata o 3 socks ang nilagay niya, magkasya lang. Dahil kilala niya ang sarili niya na magtatagumpay siya, nakatulong yung kanyang mismong focus. Kailangan manalo ko't makuha ko yung goal na yon. Nangalkal siya ng basurahan at yan nga ang naging sapatos at ginawan niya ng paraan para magamit kahit maluwag yung isa. Nagdagdag nga siya ng mga medyas. Natapos ang Olympics, siya ay takbo ng maayos kahit magkaiba ang sapatos na yan. 2 gold medals ang kanyang napanalunan, si Jim Thorpe, at kilala siya sa one of the greatest athletes ng Amerika. Ano ang punto ko po dito?
Kapag kilala natin ang sarili natin, tutal alam nyo na ganito pala ang kitaan kay i-deal mo. Parang kaya ko to ah. And total alam na alam ninyo ang ganda. Lalo na yung Kauri White natin, grabe maglinis ng liver yan. Tapos slimming formula ng ating coffee. Ang sarap at nakaka-proud ilako sa ating mga kababayan yan or sa inyong pwedeng bentahan. Bukod pa yung kitaan. So kung tatansyahin nyo ang sarili ninyo, maraming negativity sa paligid, here comes now the positivity. I-deal mo. So kahit anuman po ang pumipigil, katulad ng kay Jim Thorpe, kaya ninyong makuha yung goal nyo. So go for the goal. Makinig lang po tayo sa lahat ng trainings. Hindi nyo na kailangan mangalkal ng basurahan na katulad ni Jim Thorpe. Naririto po yung mga trainings na ito. And huwag nyong isipin na kami ay naka-gold na. Hindi po. Pinagdadaanan pa rin namin yung mga pagsubok. Pero iba yung aming pakiramdam na kami ay well-equipped dahil may mga kasama kaming sobrang positive. Kaya nakakaya namin yung bawat araw at nagtatagumpay. Hindi nawawala ang pagsubok. So dito sa i-deal mo, wala pa akong nakikilalang napaka-negative. Yung bang kapag sumali, ibaliwala lang sa kanya, hindi po. From CEO to Vice President, ako nga po with Coach Herbert, pati mga leaders, kami po ay nakaalalay sa bawat isa. Hindi po kami nasa taas. So yung goal natin na umahon sa buhay, maging matagumpay, goal din namin yan. Pero pantay-pantay po tayo na lumalaban ng patas in a legit way. Kaya kung may narating man kami, awa ng Diyos, mararating din nyo yung goal na yon. At narito kami para makaguide sa inyo. That's how I can close this session. Hindi po kayo nag-iisa. Ano po, ating mga leaders naka-standby, hindi tayo katulad ng iba na mangungulekta lang ng inyong pambayad, then wala na. Hindi po. Sama-sama po tayo to strive hard and makuha yung goal na yon. Gaya ni Jim Thorpe, hindi nakahadlang ang negativity sa paligid. Let's just be positive together with i-deal mo. Good evening po. Hello, Coach Glo. Ayan, thank Okay you na so much, BP. Ayan, napaka-inspirational po ang sinabi ni BP. Ayan, so bago po tayo magtapos, I would like to acknowledge yung mga kaibigan ko na nandyan sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan, sa mga nakapasok po dito sa ating Zoom, yung mga sa ating po mga guests na nasa iba't ibang panig ng mundo. Ayan, so i-grab na po natin ang opportunity dahil meron pong promo ang ating company ngayon. Kung kukuha po kayo ng 3 package, ayan. So, meron po kayong free na isang account. So, sa mga nag-invite po, kung gusto nyo for more information po, pwede nyo pong itanong ang inyo pong, ang mga taong nag-invite sa inyo. Ayan. So, para po sa ating lahat. At syempre pala, i-shoutout ko rin pala, andyan si Sir Jim Katapang. At syempre, ang aking kaklase na nasa Zamboanga, ayan, si Fe. Ayan. So, thank you so much po sa pag-join. At sa